And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang balita mga kapatid. Nako, bansang China mga kababayan, kinakabahan mga kapatid sa planong modernisasyon ng ating sandatahang lakas mga kapatid. Paano nga ba naman mga kababayan? Plano kasing bumili ng sandatahang lakas ng Pilipinas nitong MRCS mga kapatid ng bansang Amerika. Ito po yung tinatawag nila mga kababayan na Mid-Range Capability Missile System, na kung saan mga kapatid ay minsan na rin itong dineploy dito sa loob ng ating bansa noong nakaraang balikatan exercise mga kababayan. At ngayon nga mga kapatid, pinag-iisipan ng ating gobyerno ng Marcos administration na bumili tayo sa bansang Amerika mga kababayan nitong missile system na ito, dahil malaking bagay po ito mga kapatid sa pag-modernize sa ating mga kagamitang pandigma. Lalo na ngayon mga kababayan na tuloy-tuloy yung pang-aabuso at pang-aagaw ng China sa ating mga teritoryo. And ito na nga guys, nung malaman ng bansang China ito mga kapatid, pumalag ang bansang China. Kinakabahan sila mga kababayan kasi nga mga kapatid, itong missile system na ito ay napakalakas po talaga nito mga kababayan, at sobrang layo ng kayang abutin ng missile na ito mga kapatid. Umaabot po mga kababayan ng 1,000 hanggang 2,000 kilometro mga kapatid ang kayang abutin ng missile system na ito. At ito ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Pinagkibit-balikat ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang naging pag-alma ng China sa umano'y plano ng bansa na bumili ng mid-range missiles mula sa Amerika. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Umalma ang China sa ulat na planong pagbili ng Pilipinas ng mid-range capability o Typhoon missile system ng Amerika. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, nagpapalala lamang ito ng tensyon sa rehiyon, kasabay ng muling pag-apela na alisin na sa Pilipinas ang naturang missile system ng US Army. Kasi nga mga kapatid, itong missile system na ito mga kababayan, kahit tapos na po yung balikatan exercise mga kapatid, sa pagkakaalam ko, nandito pa rin ito sa bansang Pilipinas. Tinatago lang po ito ng ating gobyerno mga kapatid. Hindi ko alam kung saan ito nakalagay ngayon. Kaya nga mga kababayan, noong mga nakaraang buwan, I think 2 months ago mga kapatid, ay minsan din itong natalakay sa isang conference sa Laos yata yun, hindi ako nagkakamali mga kababayan. At sinita nila ang gobyerno ng Pilipinas sa pagtatago nitong missile system na ito mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, kinakabahan ang China dito mga kapatid. Kinakabahan sila dito mga kababayan dahil sa kakayanan ng missile system na ito. Hanggang sa umabot na po mga kababayan ang ating gobyerno sa planong pagbili nito mga kapatid mula sa bansang Amerika. Ang problema lang mga kababayan, mabilis pa sa kidlat mga kapatid yung balita at nakarating agad ito sa gobyerno ng China. Ang tanong, sino ang nagsabi niyan sa mga taga-China? Mahirap talaga mga kababayan kung merong espiyang kapwa natin Pilipino itong bansang China. Kasi nga mga kapatid, lahat ng galaw ng ating gobyerno nalalaman agad nila mga kababayan. So ito yung sabi ng China mga kapatid after nilang malaman ito. Let me stress again that the Philippines, by bringing in this offensive strategic weapon, is enabling a country outside the region to fuel tension. Nagre-refer sila mga kapatid dito sa Amerika. Tension and antagonism in the region and incite geopolitical confrontation
an arm race. Kasi nga mga kababayan, sa stand ng bansang China mga kapatid, ay sinusulsulan di umano tayo mga kababayan, no, nitong bansang Amerika, no, na suwagin itong bansang China. Well, in fact mga kapatid, ang ginagawa lang naman talaga ng Amerika ay tinutulungan tayo. No, tinutulungan tayo bilang kaalyadong bansa. And gaya nga ng sabi ko sa inyo noon mga kababayan, ano, sa mga matagal ng viewers natin dito, hindi po masama, no, yung ginagawa ng bansang Amerika na tinutulungan tayo mga kapatid, no, sa ating mga problema ngayon dito, laban dito sa bansang China. Kasi nga napakaliit natin na bansa mga kababayan, no? Napakaliit natin na bansa kumpara sa bansang China. Kung tayo lang mga kapatid, no, walang tulong na galing sa bansang Amerika, kawawa ang Pilipinas. 'Di ba? Real talk 'yan mga kababayan. Kawawang-kawawa tayo mga kapatid kasi ano nga ba ang laban natin dito sa bansang China? Kanya nga lang mga kababayan, dahil nandito, no, nandito yung tulong ng Amerika, humingi ng tulong si President Marcos dito sa gobyerno ng Amerika. Kaya hindi tayo basta-basta mga kaibigan, no, nasasakop ng bansang China kasi nga mga kapatid, ang pinaka number one plano talaga ng bansang China sakupin, no, yung ating teritoryo. Kasi meron silang mga hidden interest mga kapatid sa ating teritoryo. Isa na nga diyan sa yung mga natalakay natin noong mga nakaraang araw na kung saan mga kapatid, isa nga sa mga dahilan kung bakit gusto nilang makuha yung West Philippine Sea na yan, dahil maliban sa mga yamang dagat dyan at sa mga minerals mga kapatid sa ilalim ng dagat ng West Philippine Sea, ay nakikita din nila ito mga kababayan na strategic point ito, no, para sa kanilang planong pag-take over muli, no, sa gobyerno or sa bansang Taiwan. So dyan pa lang mga kababayan, ano, kung tayo lang mga kapatid at walang tulong, no, walang pinapakitang suporta sa atin ang bansang Amerika mga kababayan, baka matagal na talagang naagaw sa atin ng tuluyan yan nitong bansang China. Pero dahil ang Amerika mga kapatid, no, nagpapakita ngayon ng kanilang suporta sa ating bansa, kaya intimidated itong bansang China mga kababayan dahil alam nila na isang maling galaw lang ng bansang China mga kapatid ay pwedeng rumisponde sa atin, no, itong bansang Amerika. At ngayon nga, no, mas lalong nadagdagan yung sakit ng ulo nila mga kababayan dahil sa plano ng ating gobyerno. Ito guys, lilinawin ko, plano pa lang ng ating gobyerno mga kapatid, no, na bumili tayo nitong mid-range capability missile system ng bansang Amerika. Plano pa lang yan. Pero ang China mga kababayan, no, kinakabahan na kaagad sila mga kapatid sa plano natin, no, na bumili nitong mid-range capability missile system. Kasi alam nila mga kababayan kung ano ang kakayanan ng missile system na ito. At kung ako ang tatanungin, napapanahon na rin mga kapatid, no, na magkaroon ang Pilipinas ng ganitong mga high-end na mga kababayan, mga high-powered na kagamitang pangdigma. And tingnan nyo mga kababayan, dito pa lang, no, sa missile system pa lang na ito mga kapatid, nataranta na po ang bansang China. How much more ba kaya mga kababayan, ano, kung bibili pa tayo ng mga iba't ibang klaseng mga high-powered na kagamitang pandigma mga kapatid, baka mas lalong maulol itong bansang China. Ano guys, tuloy muna natin to. System ng US Army. Abril pa ito nasa bansa na ginamit sa iba't ibang pagsasanay. Kaya nitong magpakawala ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. Abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Pero inyo mga kapatid, ano? Ilalagay mo lang yan dito sa Maynila, no? Ilalagay mo lang dito yan sa sentro ng NCR mga kababayan, kayang durugin, no, ng missile system na yan mga kapatid. Yung mga barko ng China na nandyan ngayon mga kababayan na nakakalat sa may West Philippine Sea. Ganon kalakas ang missile system na yan mga kapatid. At isa yan, no, sa kinakatakot nga ng bansang China kasi paano na lang pag nag-offer ang Amerika na bigyan namin kayo ng mga siguro 100 unit nito, no? Bigyan namin kayo ng 100 unit.
Masakit sa ulo 'yun mga kababayan, ano? Masakit sa ulo 'yan para sa bansang China kasi in that case mga kapatid, pag meron tayong mga ganyang kadaming mga unit siguro ng missile system na 'yan, talagang mahihirapan itong bansang China, no, na lusubin yung ating bansa. At isang bagay pa diyan mga kababayan, hindi ko pa nabanggit, ano, yung missile system na 'yan mga kapatid, no, pwede mo siyang ilipat kahit saan, no? Kwan siya mga kababayan, kumbaga parang portable missile na missile system, no? Pwede siyang ilipat kasi parang kung titingnan natin yung picture dito mga kapatid, parang truck lang 'yan. No, pwede mong ilagay ngayon dito sa, halimbawa, ilalagay mo ngayon dito sa Pangasinan, tapos the next day ilalagay mo na naman doon sa Pampanga, 'di ba? So, pwede mo siyang dalhin kahit saan mo gusto iposisyon itong missile system na ito mga kababayan. Sa madaling sabi, no, hindi ito basta-basta mga kapatid, madidetect ng bansang China kung saan ito nakaposisyon kasi nga pwede mo siyang hilain, no? Depende kung ano yung strategiya na gusto nyong gamitin o gusto nyong planuhin, depende na sa magpaplano niya kung saan niya gusto ilagay itong mga missile system na ito. So, sa madaling sabi mga kababayan, isa din 'yan sa mga concern ng bansang China na pag mayroong ganyan ang Pilipinas, medyo mahihirapan tayo, no? Kung sakali mang magkaroon ng giyera, medyo mahihirapan tayo. At isang bagay pa, mga kababayan, ano, syempre kaibigan natin ang China, ang Amerika mga kapatid. May posibilidad na bigyan tayo ng maraming ganitong armas ng bansang Amerika. Kasi nga mga kababayan, pwede namang sabihin ng Amerika, sige, bigyan namin kayo ng 100 unit niyan, 20 years to 30 years to pay. 'Di ba? Pwede yung ganung arrangement mga kapatid. No? Pwedeng i-offer sa atin 'yan ng bansang Amerika. At 'yan yung negosyo ng Amerika mga kababayan. No? 'Yan yung negosyo ng Amerika kung kaya't nakikipagkaibigan sila mga kapatid, no, sa iba't ibang bansa. Kaya maraming tumatangkilik sa Amerika mga kababayan kasi isa din sa daging dahilan is yung way of business nila mga kapatid pagdating sa mga ganitong bagay. No? Tulad sa atin, maliit lang tayo na bansa mga kababayan. Wala tayong kakayanan, no, na mag-build ng ganito kalakas na armas. So, sa tulong ng Amerika mga kapatid, may possibility, no? Malaki ang chance na maka-acquire tayo ng ganito kagandang mga armas mga kababayan para sa pagdepensa sa ating bansa. 'Di ba? So, sa tingin ko mga kapatid, ano, kahit sabihin natin plano pa lang naman ito, pero sabihin lang natin parang naka-add to cart na to mga kapatid, ano, naka-add to cart na to sa mga wish list ng ating gobyerno. Kasi nga, ang Marcos administration ngayon mga kababayan, nakafocus po sila, no, nakafocus po talaga sila sa pag-modernize sa ating mga kagamitang pandigma. 'Di ba? Kasi sa panahon natin ngayon mga kababayan, ano, hindi natin alam kung kailan tayo gigirahin, 'di ba? Lalo na yung tension diyan sa West Philippine Sea mga kapatid ay patuloy na tumataas. 'Di ba? Pataas yung tension diyan to the point na isang maling galaw lang, no, pag may nasawi diyan mga kababayan dahil sa mga harassment na ginagawa ng China, may possibility talaga na magkaputukan na 'yan. 'Di ba? Kaya iba na rin yung advance tayo, no? Malaki ang kwan talaga mga kapatid. Malaki talaga ang advantage pag may mga ganito tayong mga armas. And isa 'yan sa mga dahilan mga kababayan kung bakit binababoy tayo ng bansang China kasi wala silang nakikitang kakayanan natin ngayon sa sandatahang lakas natin, ano? Alam na, kumbaga, tanggapin na natin ang katotohanan nga wala tayong kayang ipagmayabang ngayon, no? Kaya itong China patuloy sa pang-aabuso nila mga kapatid dahil nakikita nila na kung sakali magkagyera, ano bang ilalaban ng Pilipinas? Yung mga aswang nila, 'di ba? Yung mga kampon, yung mga taga Mindanao na kampon ni Digong, 'di ba? Kumbaga, ina-underestimate lang tayo ngayon mga kapatid ng bansang China. Kaya nung nakikita na nila na, oy, delikado tong Pilipinas, plano na yata nilang i-modernize itong mga kagamitan nila. Inalmahan agad nila mga kababayan. At tinatakot tayo na sa planong ito ng ating gobyerno
ay mas lalo lang di umano mga kapatid, pinapataas ng Pilipinas ang tensyon sa pagitan ng China at bansang Pilipinas. Kung tutuusin mga kababayan, wala naman talaga tayong problema Wala naman talaga tayong problema sa China. Ang China lang talaga mga kapatid ang gumagawa ng problema. Kaya may mga ganitong tensyon ngayon. Kasi nga mga kababayan, gusto nilang sakupin yung ating teritoryo. Tuloy! Tomahawk land attack missile abot hanggang 2,000 kilometro o higit pa. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, wala pang pinal na desisyon sa pagbili ng nasabing kagamitan. Pero sa tingin ko mga kapatid, nasa wishlist na to ng ating gobyerno. Di ba? Kung titingnan natin mga kababayan yung slogan ni President Marcos, Bagong Pilipinas. Di ba? Bagong Pilipinas. Ibig sabihin yan mga kababayan, na under Marcos administration, i-expect talaga natin mga kapatid na papalakasin niya ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Slogan pa lang ni President Marcos, Bagong Pilipinas. Ibig sabihin, hindi na ito, ito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Hindi na ito yung dating Pilipinas na binubuli lang ng kahit sinong bansa. 'Di ba? Ganon ang pagkakaintindi ko mga kapatid sa slogan ni President Marcos. Kaya ito, kahit sabihin natin hindi pa naman kinukumpirma yan ni DND Secretary Gibo Teodoro, pero sa tingin ko mga kapatid, talagang plano na talaga ng gobyerno ni BBM ngayon na bumili niyan, para meron tayong mga bagong kagamitan na pwede nating magamit kung sakali mang merong bansa tulad ng bansang China na gustong abusuhin at gustong agawin yung ating teritoryo. Tuloy! It's not a finality because there must be consent to sell. However, we are planning to have such kinds of capabilities. I'm not saying the Typhoon. I'm saying such kinds of capabilities. Diba? Buwelta pa ni Teodoro sa China. I think the whole world knows who is on the right path and the wrong path. Definitely, we cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. Tama naman. 'Di ba? Yun naman yun. Karapatan din naman talaga natin, Karapatan din talaga natin na i-upgrade yung ating mga kagamitan. Nang sa ganon, di natin basta-bastang bulihin. And yun na nga, sabi ko sa inyo mga kapatid, kaya tayo ginaganyan ng China ngayon kasi nakikita nila na walang ipagmamayabang ang Pilipinas. Walang armas yan. 'Di ba? Walang mga alam yung mga sandatahang lakas niyan. Meron tayong mga aircraft carrier, 'di ba? Marami tayong jet fighter. Yan yung iniisip ng China. Kumbaga tinitignan tayo ngayon ng China mga kababayan na parang parang alikabok lang para sa kanila ang bansang Pilipinas. Ang tingin ng incheck sa atin ngayon mga kapatid, mahinang bansa, Ang Pilipinas ay mahinang bansa. Kasi mga kababayan kung malakas lang ang ating itong ating bansang Pilipinas mga kapatid, pag malakas lang yung mga kagamitan natin, hindi tayo basta-basta gaganunin ng China mga kapatid, Hindi nila basta-basta papasukin yung ating teritoryo. Kanya nga lang mga kababayan, nakikita nila dahil puro korap yung ating gobyerno, 'di ba? Nakikita kasi ng mga inchik na sila nga diyan kanya-kanya nga silang nakaw diyan sa kanilang gobyerno Bakit tayo matatakot sa Pilipinas? Nakaawin na rin natin yung kanilang teritoryo. 'Di ba? Yan kasi nakikita ng China mga kapatid, Wala tayong plano, Wala tayong plano, walang plano ang Pilipinas sa palakasin yung kanilang mga kagamitan. Kaya okay lang 'yan. Agawin natin, panindigan natin na sa atin 'yan. 'Di ba? Di makakapalag yung Pilipinas na 'yan. Ano bang ipagmamayabang yan? Wala namang mga gamit yan, wala namang mga armas yan, walang sapat na mga kagamitang pandigma yan na pwedeng itapat sa atin. Kaya okay lang yan, tuloy-tuloy lang natin itong pag-agaw natin dito. Sila nga dyan, nagkakagulo sila sa corruption Diba? Ganon mga kapatid. Kumbaga walang respeto ang China dahil wala silang nakikita sa bansang Pilipinas. Pero ngayon mga kababayan, tingnan nyo, plano pa lang mga kapatid. Plano pa lang yan. Pero ang China, umaalma na mga kababayan. Inaalmahan na nila yung plano na yan mga kapatid. Kasi pag yung plano na yan, natuloy yan mga kababayan, hindi na talaga nila basta-basta maaabuso yung ating bansa mga kapatid.
Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang tong video na itong nagustuhan niyo po ating content ngayon mga kapatid. Huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan mga kababayan sa inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.